Ang pangalan niya ay Lin Zin, at ngayon ang unang monthsary nila ng kanyang nobya. Suot niya ang medyo maporma at kaakit-akit na damit, may hawak na bouquet ng bulaklak, at bakas ang ngiti sa kanyang mukha. Sheng Cheng, gusto talaga kita. Saan tayo pupunta para magdiwang mamaya? Tanong niya, punong-puno ng excitement. Ngunit biglang nagsalita ang babae. Lin Zin, malamig niyang tugon habang nakapamewang. Makikipaghiwalay na ako. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Lin Zin. Hindi niya matanggap ang biglaang pagtalikod ng kapalaran. Pilit niyang inabot ang kamay ni Cheng Cheng. Huwag kang umalis. Ngunit bago pa siya makalapit, isang mamahaling kotse ang dumaan, parang eksena sa pelikula. Bumaba mula rito ang isang lalaking naka-sunglasses, at nang tanggalin ito, ngumiti siya kay Cheng Cheng. Maligayang kaarawan, Cheng Cheng. Ito na nga ba ang bagong lalaki sa buhay ng nobya niya? Isang mayamang sugar daddy na confident at mag-ara. Sa harap mismo ni Lin Zin, mahigpit na yamakap si Cheng Cheng sa bagong lalaki. Bakit ngayon ka lang dumating? Naaabala tuloy ako sa lalaking to, reklamo niya habang nakatingin kay Lin Zin na para bang isang langgam lang sa kanyang paningin. Hinawakan ng lalaki ang baywang ni Cheng Cheng at buong yabang na nagsabi, "Tara na. Punta tayo sa National Jewelry Center, mamasyal tayo, tapos sa isang high-end restaurant. Siyempre, bibili rin ako ng regalo para sa'yo." Ang lalaking ito ay halatang nagpapasikat, mayabang, mayaman, at walang pakialam. Bago sila tuluyang umalis, tumingin pa siya kay Lin Zin. "Kaibigan, kung gusto mong makakuha ng babae, kailangan mo ng pera. Tumingin ka sa sarili mo." Habang naglalakad palayo ang dalawa, naiwan si Lin Zin na parang estatwa sa gilid ng kalsada. Hindi siya makagalaw habang unti-unting nilalamon ng usok ng kotse ang paligid. May mga taong nagbulungan na rin sa paligid. "Oy, si Lin Zin yan, di ba? Sikat yan dati sa school. Ayan siya ngayon, iniwan ng nobya para sa mayaman. Sayang, todo overtime pa naman siya para lang makabili ng regalo. Grabe, talo pa ng pera ang pagmamahal." Habang unti-unting gumuho ang dignidad niya, napaluhod na lang si Lin Zin sa gitna ng sidewalk. Tumitig siya sa lupa, pinipigil ang luha habang unti-unting nababasag ang puso at tiwala niya sa sarili. Ganito na lang ba talaga ang buhay? Dahil lang ba mahirap ako, dapat tapak-tapakan ang pagmamahal ko? Ang sakit, para siyang nilamon ng mundo. Tumitig siya sa sariling kamay, nanginginig ang mga ngipin at kamao, pilit pinipigilan ang pagputok ng damdamin. Anong silbi ng lahat ng taon na pinulsigi ko siya? Hindi ko na uulitin to. Hindi na ako magiging totoo ulit sa kahit sinong babae. At sa puntong iyon, tila isang mabait na lalaki ang tuluyang nawala sa mundo. Ngunit sa gitna ng kanyang pagdurusa, biglang may lumiwanag sa harap niya, isang screen na nagpakita, Tycoon Counterattack System activated. Ang system na ito ay na-assign kay Lin Zin, edad 22. May laman itong bilyon-bilyong asset, nakalaan lang para sa kanyang counterattack. May 138 yuan lang siya bilang personal na pera sa ngayon, pero may bonus, bawat perang ginasta niya sa mga babae ay may 1% na balik sa kanyang personal assets. Pwede kong gastusin ang pera, kahit magkano? Gulat niyang tanong. Pwede, sagot ng system. Pero tandaan, dapat sa mga babaeng estudyante lang gagamitin. Ang personal na gastos ay ibabawas sa personal assets. Agad niyang tiningnan ang card na may nakasaad na bilyon ang laman, at napangiti siya. Ito na ang simula ng bagong buhay ko. Tumayo siyang muli, hindi na si Lin Zin na umiiyak. Suot pa rin ang simpleng damit, pero may bagong aura habang pumunta sa isang mataong Yida Commercial District. Habang naglalakad, tumitingin siya sa mga babae, hinahanap ang magiging test subject niya para sa unang counterattack mission. Napansin niya ang isang napakagandang babae, maputi, itim ang buhok, malalaking mata, matangos ang ilong, mapupulang labi, matalim ang panga, at may perpektong hubog ng katawan. Si Luo Yaxi, hindi ex niya, kundi roommate ni Cheng Cheng. Parang sinadya ng langit.
Isang malaking pagkakataon para mapaselo si Cheng Cheng. Si Liu Yaxi, 21 taong gulang, 167 centimeters, 46 na kilo. Kapag umabot sa 70% ang favorability ng target sa kanya, babalik ang 10% ng counterattack fund bilang personal na gamit. At kapag 100% na ang favorability, mababago ang relasyon nila. Nilapitan niya si Luo Yaxi. Luo Yaxi, pwede ba kitang makausap? Ang kasalukuyang favorability niya, -20. Hindi lang hindi gusto, galit. Nagtaas ng kilay si Luo Yaxi. Lin Xin, anong ginagawa mo rito? Gusto mo akong lapitan para tulungan kang balikan si Liu Yikeng. Sayang lang, mayaman na ang boyfriend niya ngayon. Tumigil ka na. Ngunit ngumiti lang si Lin Xin, kalmado at punong-puno ng kumpiyansa. Hindi mo naintindihan. Gusto lang kitang yayaing uminom ng bubble tea. Agad siyang tiningnan ni Luo Yaxi na parang naiinis. Imbitahan mo ko para lang sa milk tea. Close ba tayo? Malamig niyang tugon habang inaayos ang buhok. Dagdag pa niya, hindi to basta-basta milk tea. Tingnan mo ng maigi. Tiningnan ni Lin Xin ang menu, mula ito sa parehong brand ng Hermès, limitado sa 200 cups kada araw, at nagkakahalaga ng 199 yuan bawat isa. Isang cup lang, katumbas na ng pagkain ko sa loob ng 10 araw, kaya ko ba talagang ilibre ito? Habang pinagmamasdan ng mga tao ang kanyang simpleng bihis, nagsimula silang magbulungan. Kung bibili ka, bilasan mo. Matagal na kaming nakapila. Oo nga, gusto ko pang magpicture para sa social media. Huwag kang sagabal. Lumapit siya sa counter at tinanong ang cashier, ilan pang cups meron kayo ngayon? Namula ang cashier sa itsura niya. Meron pa pong 180 cups, sir. Biglang nilabas ni Lin Xin ang card niya. Bibilhin ko silang lahat, at sinumang dumating dito ngayon, libre na. Treat to ni Luo Yaxi. Pagkarinig ng pangalan ni Luo Yaxi, napatigil ang lahat. Napatingin silang lahat kay Lin Xin, pati si Luo Yaxi, hindi makapaniwala. Anong, lahat? Lin Xin, huwag kang gumawa ng kalokohan. Pero iniabot na niya ang card. Miss, swipe muna. Resibo, successfully paid 39,800 yuan. Ipinila ang lahat ng milk tea sa mesa. Pakibalot lahat. Huwag nating paantayan ang mga tao. Ang mga taong kanina'y nangungutya, ngayon ay humanga. Grabe, binili niya talaga. Ang gwapo pa, baka mahal talaga niya si Luo Yaxi. Napansin ni Luo Yaxi ang kagandahang loob at yaman ni Lin Xin. Namula ang pisngi niya, nilapitan siya ni Lin Xin. May maliit akong hiling, pwede mo ba akong tulungan, magwaldas ng pera? Sa isang Hermes store, tinitingnan nila ang isang bag na 18,890 yuan. Sabi ng fake rich guy kay Cheng Cheng, gusto ko sanang bilhin to para sayo, pero sabi ng nanay ko, magastos daw ako. Kunwari mayaman, pero halatang wala talagang pambili. Hawak-hawak ni Cheng Cheng ang bag, pero may kaba. Sinabi niyang huwag na lang. Kunwari matatag, pero malinaw ang motibo. Biglang may boses, Lin Xin, anong tingin mo sa bag na to? Si Luo Yaxi, may hawak na premium na bersyon ng bag. Limited edition, flagship product. Worth 380,000 yuan. Bibilhin ko na to, ha? Okay lang. Napatingin ang fake rich guy. Teka lang. Sumingit si Cheng Cheng. Lin Xin, ginagamit mo pa si Luo Yaxi para saktan ako. Pero kalmado lang si Lin Xin. Wala ka ng karapatang pakialaman ako. Wala na tayo, di ba? Sa isip niya, nag-activate ang system. Counterattack mission, Liu Yikeng, 19 years old. Kapag umabot ang favorability sa 100%, mababago ang relasyon nila. Ngumiti siya. Hindi na ako ang dating Lin Xin na hinamak mo. Grabe ka, sabi ni Cheng Cheng. Gabi lang, dukha ka. Ngayon mayaman ka na. Kasulukuyang favorability ni Cheng Cheng, -25. Tumawa ang fake rich guy. Kung mayaman ka nga, bilhin mo yang bag. Ngumiti si Lin Xin. Pag-isipan ko muna. Tingnan mo,
Wala kang ang pera. Tumabi ka na. Pero biglang naglakad si Linzin papunta sa staff at buong yabang na sinabi, pasensya na. Ipapackage nyo na lahat ng gamit sa store na to. Bibilhin ko lahat. At sa puntong iyon, natahimik ang buong Herme. Napamulagat ang mga staff. Si Luo Yaxi, napanganga. At si Cheng Cheng, nanlaki ang mata. Anong, sinabi mo? Dahil hindi nila maayos na narinig ang sinabi ni Linzin, malakas na niyang inulit, bibilhin ko na ang lahat ng yan. Masiglang lumapit ang staff kay Linzin at iniabot sa kanya ang machine na gagamitin para i-swipe ang kanyang card. Magalang na sinabi ng staff, Ginoo, ang kabuoang halaga ay 11,320,000 yuan. Biglang sumabat ang mayabang na lalaking peke, sa tingin mo kaya mong bayaran yan. Kapag nabayaran mo yan, kakain ako ng tain ng patiwarik. Halos hindi makapaniwala si Cheng Cheng, at kinabahan siya. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Tanong niya kay Linzin. Ngunit hindi siya pinansin ni Linzin. Sa halip, agad niyang ini-swipe ang card sa machine. Saglit lang, tumunog ito, matagumpay ang bayad. 11.32 milyong yuan ang nagastos. Nagpasalamat ang mga staff kay Linzin, maraming salamat po sa inyong pamimili. Mayabang na humarap si Linzin kay Mr. Wang at sarkastikong sinabi, hindi ko inakala na may ganito palang kakaibang talento si Ginoong Wang, talagang nakakamulat ng mata. Hindi maitago ni Luo Yaxi ang paghanga kay Linzin sa pagiging kalmado nito at sa kakayahang magbayad ng ganoong kalaking halaga, habang ang dalawang ipal ay tila nanigas sa pagkabigla at hindi makapaniwala. Si Mr. Wang, na may dumi pa sa bibig, ay napabulalas na lang nang binili niya talaga. Sa sobrang tuwa ni Luo Yaxi, bigla siyang niyakap si Linzin at sabay sabing, mahal, ang sweet mo talaga. Hindi kagaya ng iba dyan na kunwaring maalaga sa kanilang girlfriend pero sobrang kuripot naman sa totoo lang. Dahil dito, nadagdagan ng 40% ang favorability ni Luo Yaxi kay Linzin, kaya umabot na ito sa 42%. Si Liu Yiking naman ay nadagdagan ng 30%. Samantala, si Mr. Wang ay napakamot na lang sa ulo, iniisip kung saan galing ang pera ni Linzin. Lumapit si Cheng Cheng kay Mr. Wang at hinawakan ang kamay nito. May sasabihin sana siya, pero pinigilan siya ni Mr. Wang at sinabing, Cheng Cheng, huwag na nating ibaba ang sarili natin sa antas nila. Ang mga baguhang mayayaman lang ang nagyayabang sa kahit saan at gumagawa ng mga bastos na bagay. Tulad ko, isang tunay na mayamang isinilang sa mayamang pamilya, tahimik lang ako at hindi nagmamayabang. Sabay hila niya kay Cheng Cheng para lumayo. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, may biglang lumapit mula sa likod at tinawag si Mr. Wang, Wang Cheng. Nanlaki ang mata ni Mr. Wang nang makita niya si Ms. Wen. Kinabahan siya at tanong, Ate Wen, anong ginagawa mo rito? Hindi siya sinagot ni Ms. Wen. Sa halip, sinampal siya ng malakas sa pisngi, sabay sigaw, walang hiya ka. Anong ginagawa mo? Binilhan kita ng lahat, damit, sapatos, relo, pinahiram ko pa ang kotse ko, tapos niloko mo lang ako. Isa kang basura. Sa lakas ng sampal, bumagsak si Mr. Wang sa sahig. Agad siyang lumapit kay Ms. Wen habang nakaluhod, pawis na pawis, at sabing, Ate Wen, nagkamali ako. Ako talaga ang may kasalanan. Kasalanan lahat ng babaeng to. Ikaw lang ang nasa puso ko. Maniwala ka sa akin. Nanlaki ang mata ni Cheng Cheng at napanganga sa katotohanang niloko lang pala siya. Sa likod niya, nagtatawanan ang mga tao. Panahon na para kumuha ng popcorn. Sigaw ng isang babae, mukha pa namang gentleman, pero gold digger lang pala na sumisipsip sa mayayamang babae. Ani ng isang lalaki, grabe, kakaiba ang trip ng taong to. Dagdag pa ng isa. Galit na itinuro ni Ms. Wen si Cheng Cheng at sinabi kay Mr. Wang, sige nga. Bibigyan kita ng isang pagkakataon, sampilan mo siya ng 2 beses ngayon din at patatawarin kita. Pero kung hindi mo gagawin, simula ngayon, tapos na tayo. Nagulat si Cheng Cheng sa narinig at natakot. Pero hindi nag-atubili si Mr. Wang,
agad niyang sinampal si Cheng Cheng ng 2 beses. Dahil sa lakas ng sampal, napabagsak ito sa sahig. Lumapit si Mr. Wang, hinablot ang kwentes sa leeg niya at galit na sinabi, "Ano ka ba? Isa kang gold digger na umaagaw ng may boyfriend. Akin ang kwentes na yan." Napatingin si Cheng Cheng kina Luo Yaxi at Lin Xin, humihingi ng tulong. Pero ni isa sa kanila ay hindi siya pinansin. Tumayo si Cheng Cheng at lumapit kay Lin Xin, itinulak si Luo Yaxi, at gustong humingi ng tawad, pero bago pa siya makapagsalita, tinalikuran na siya ni Lin Xin. Napada pa siya sa sahig habang nakatingin sa papalayong si Lin Xin. Walang nagawa si Cheng Cheng kundi tumakbo palayo habang umiiyak. Samantala, nagulat si Lin Xin nang biglang tumaas ng 1% ang favorability ni Cheng Cheng sa kanya. "Naging malamig na nga ako sa kanya, pero tumaas pa rin ang tingin niya sa akin." Tanong niya sa sarili. Habang iyon ang nangyayari, pinipisil ni Ms. Wen ang tainga ni Mr. Wang. "Umuwi na tayo," sabi niya habang hinihila ito sa tenga. Lumapit si Luo Yaxi kay Lin Xin. "Hindi ko inakala na ganyan pala si Mr. Wang. Kawawa naman si Yikeng," sabi niya. Sa isip niya, grabe ang pinagdaanan ni Yikeng, malalambot kaya ang puso ni Lin Xin. Ngumiti si Lin Xin. "Isa lang siyang gold digger. Huwag mo nang sayangin ang simpatsya mo sa kanya. May nakita ka pa bang nagustuhan mo?" Tanong niya. Napaisip si Luo Yaxi. Mukhang wala na talagang laban si Liu Yikeng. Nagpakipot siya at sabing, "Ang bait mo sa akin, hindi ko na alam kung paano ko mababayaran yon." Ngumiti si Lin Xin, "Paano kung bayaran mo ako gamit ang katawan mo?" Biro niya. Hinampas siya ni Luo Yaxi, kunwaring inosente. "Tumigil ka nga. Anong kalokohan yan? Ang sama mo." Biro niya habang nakangiti. Nadagdagan pa ng 20% ang favorability niya, kaya umabot na ito sa 62%. Matapos ang landian at Berwan, hinayla ni Luo Yaxi si Lin Xin sa braso. "Siyempre, may sukli rin ako. Ako naman ang gagastos para sayo." Nagulat si Lin Xin. "Ha? Ikaw ang gagastos para sa akin?" Tanong niya, pero hindi na siya sinagot pa ni Luo Yaxi. Sa halip, itinulak siya papasok sa isang mamahaling tindahan ng damit. Pagpasok nila, namangha si Lin Xin sa mga mamahaling damit. Lalapitan sana sila ng staff para tulungan, pero biglang itinulak siya ni Luo Yaxi sa fitting room. "Sige na, ako na ang pipili ng damit mo," sabi niya. Makalipas ang ilang minuto, may nakuha na siyang mga damit at pinasuot ito kay Lin Xin. Habang isinasara ang mga butones, sinabi niya, "Tingnan mo ang sarili mo. Ni hindi ka marunong mag-ayos. Kaya siguro hinuhusgahan ka ng iba." Pagkatapos, binayaran ni Luo Yaxi ang mga damit na nagustuhan niya, nagkakahalaga ng 3,888 yuan, 3,399 yuan, at 2,888 yuan. Paglabas ni Lin Xin mula sa fitting room, iba na ang dating niya, mukha na siyang tunay na mayaman. Nang makita siya ng ibang babae sa butik, pare-pareho silang napatingin at napahanga. "Hindi ko inakalang ganito siya kagwapo," isip ni Luo Yaxi. Kung hindi siya pinahalagahan ni Liu Yikeng, akin na siya ngayon. Nadagdagan pa ng 10% ang favorability niya, ngayon, 72% na. Tumingin si Lin Xin sa salamin. "Hindi ko inakala na magiging ganito ako kakisig." At ginastos niya ang simp money para sa akin. 7 o 8,000 yun. Makalipas ang ilang oras, umuwi na si Luo Yaxi sa dormitoryo ng mga babae. Masaya siyang kumakanta habang pumapasok. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Cheng Cheng na bagong ligo at mukhang fresh. "Yikeng, ang mukha mo, ayos ka lang ba?" tanong niya. Hinawi ni Cheng Cheng ang buhok at ngumiti. "Ayos lang ako. Salamat kay Lin Xin sa pagbunyag ng totoong kulay ni Wang Chen. Kung hindi, nasa dilim pa rin ako." Ipinakita ni Luo Yaxi ang bag na binili ni Lin Xin at sinabi, "Oo nga, salamat talaga kay Lin Xin. Simula ngayon, mag-ingat ka na sa mga kagaya ni Wang Xiao." "O siya nga pala, tungkol dito sa bag.
Ngumiti si Cheng Cheng pero halata ang lungkot. Binili yan ni Lin Xin para sayo. Sayo na yan. Masayang yamakap si Luo Yaxi. Ay, di na ako magpapakipot. Akala ko magtatampo ka pa. Ngumiti si Cheng Cheng. Bakit ako magtatampo? Magkapatid tayo, di ba? Pero sa isip nila, magkalaban sila. 3 taon na kami ni Lin Xin. Wala kang karapatan. Isip ni Cheng Cheng. Ikaw ang bulag. Mayaman si Lin Xin, at akin na siya ngayon. Sagot naman ni Luo Yaxi sa isipan niya. Ngayon, nasa boys' dormitory na tayo. Pagod na pagod si Lin Xin habang pauwi. Buong araw akong namili kasama si Yaxi. Nakakapagod. Kailangan ko pa bang ulit-ulitin to kada gusto kong gumastos ng pera ng aso? Habang paakyat na siya ng hagdan, may nakasalubong siyang mga senior. Hello, senior. Bati niya. Wow, junior. Mukhang mahal ang suot mo ngayon, sabing may halong panglalait ni Wang Jin. Sa likod naman, may lalaking nakadilaw ang jacket ang nag-isip, nagpapanggap lang na mayaman gamit ang Peking branded. Akala mo kung sino na. Alam mo Lin Xin, umakbay si Wang Jin, narinig ko ang nangyari. Relax ka lang. Sa tingin ko, sayang lang ginastos mo kay Liu Yikeng. Mas mabuti pa, magbigay ka na lang ng gifts sa mga streamer. Mas sweet pa yun sa'yo. Basta magpakawala ka lang ng ilang libo, lilangunan ka agad ng mga diyosa. Sabi ng lalaking nakadilaw. Pero hindi lahat kaya yan ha. Para sa mga tulad mong junior, libre na lang. Oy, magsisimula na ang stream ni Goddess bye-bye. Sabat naman ng isa. Napangiti si Lin Xin habang tinitingnan ang kanyang cellphone. Tama, pwede rin akong gumastos sa livestream at mamigay ng regalo.